Bahay kubo kahit munti. Oh, mga kagulayan, nandyan na pala po kayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Well, pamilyar ba kayo sa kantang Bahay Kubo? Siguro naman, sabayan niyo akong kumanta dahil isa sa mga gulay sa kantang yan ang tampok natin sa episode na ito. Clue ito, clue. Diba? So, paano ba yan? Samahan niyo ako. Ready? Get set? Go! Bahay kubo kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani. Ayun na nga. So excited na ba kayo for today's video? Tara na, simulan na po natin ito. Pamilyar ba kayo sa gulay na ito? Siguro yung mga batang-batang viewers natin dyan, baka hindi gaano. Pero itong hawak ko ay sikat na sikat sa Nueva Ecija at Pampanga. Kadalasan itong makita sa mga palengke, lalo na yung mga malapit sa mga farm. Itong gulay na to ay tinatawag na sigarilyas o winged beans sa Ingles. Kadalasan din ay tinatawag tong kalamismis. Ayon sa mga matatanda, ang Tagalog name nito ay hango sa Spanish word na sigarilyo dahil kapag matanda na ito ay kulay brown at mukhang sigarilyo. Pansin niyo ba na parang pakpak mula sa bean pods? Ganito ang itsura ng sigarilyas kaya nga winged bean ang tawag nito sa Ingles. Tumutubo ito all summer long at magandang kulay violet ang kanyang bulaklak katulad din ng ibang mga bean flowers. Isa ang sigarilyas sa mga lesser known na gulay pero nag-uumapaw sa health benefits. Naku, minsan lang tumatsyempohan sa grocery stores pero kung makita nyo man ito, grab nyo na to mga sis at mga bro, di ba? So ang sigarilyas ay merong good amount of vitamin A and C na siya namang tumutulong para mapalakas ang ating immunity system which fights against diseases, foreign substances, and infections. Sure na sure lalakas ang katawan mo kapag kumain ka nito. High din ito in fiber na makakatulong sa mga gustong magpapayat para hindi agad kayo magutom. Para naman sa ating mga kababayan na merong katarata at glaucoma, nakakatulong to sa vision-related problems at pati na rin sa mga nerves na kumukonekta sa ating mata at utak. Para naman sa mga buntis nating manonood, pwedeng-pwede sa inyo ang sigarilyas dahil tinutulungan ito na magkaroon ng healthy connection ang tube sa bata para maging safe ang inyong delivery. Ang sigarilyas ay high in fiber, having only 148 calories for every 100 grams, high in complex carbohydrates, vitamin B12, zinc, potassium, calcium, magnesium, and protein. Alam nyo bang gustong-gusto ng mga magsasaka na itanim ang sigarilyas dahil ito ay nakakadagdag din ng nitrogen sa lupa. Annual plant ito kung tawagin sa US habang tuloy-tuloy naman ang pagtatanim nito lalo na sa mga tropical countries. Kaya, dito sa Pilipinas, dito sa inyong likod bakuran, tara na, itanim na natin ito, ang sigarilyas. Kering itanim ang sigarilyas sa inyong bakuran. Mas mainam itong itanim tuwing summer dahil sensitive ang sigarilyas sa lamig, pero maaari pa rin itong itanim all year long. At para turuan tayo, paano nga ba ang tamang pagtanim ng ating gulay of the day na sigarilyas, sasamahan po tayo ni Mary Jane Riodanga, ang Faculty of Management and Development Studies o FMDS Perma Garden Caretaker. Welcome sa Gulayan sa Tahanan dito, Ma'am Mary Jane. Ate na lang, Ate Mary Jane. Hello. Hello po. Kamusta naman? Okay naman po. Maganda naman po dito sa ating Perma Garden po, sa FMDS. And we're so excited to have you here kasi si Ate Mary Jane po ay parte ng UP Open University na siyang namamahala sa ating Perma Garden. At matatawag nating ultimate plantita ng UPOU. So Ate Mary Jane, ay naku talagang maraming salamat sa pag-unlak niyo sa aming invitation. Pwede mo ba makwento sa amin, ano nga ba talaga ang Perma Garden na ito?
ang permagarden po ay isa siyang, sabi nga, pag-farming na hindi siya ginagamitan ng less damage lang po sa ating environment. So, ang permagarden po, ang UPOU permagarden po ay isang taon na siyang nakatatag dito sa UPOU. Ito po ay nag-umpisa at pinasimula ni Dr. Joanne Serrano. Siya po ang Dean ng FMDS, Faculty in Development Studies. Sa pamamagitan po niya ay nasimulan ang permagarden at ang nag-design po dito ay si Dr. Jabez Flores po. At ako naman yung caretaker po. Opo. So ano ba yung mga project ng permagarden? Una-una po, ang permagarden ay naumpisan po kasi sabi po ni Dr. Joanne, dati po itong lugar na ito ay masukal. Nung ang FMDS department po ay lumipat dito sa building na ito na TLH, Teaching and Learning Hub, nakita po ni Doc Joanne na itong area na ito ay pwedeng maging productive. So sinabi po niya na, Jane, gawin natin itong productive. So magtanim tayo ng mga gulay para sa faculty, sa mga FMDS, sa mga staff, para mayroon tayong mapakinabang. So alam talaga ni ma'am na talagang ikaw ay plantita, na green. Na green ang thumb mo kasi mukhang alam nila na talagang lalago at ikaw ang tamang tao para mag-alaga sa halaman. Apo, kasi po yung tinapos ko po ay BS Forestry, tapos na-engage po ako sa organic agriculture. So, nag-umpisa naman talaga po ako sa pag-garden. So, 10 years na po ako dito sa UPOU. Hindi ito parang trabaho sa'yo, no? Yung pag-aalaga. Apo, sadyang kinahiligan na. Apo. Hindi yung basta makagawa lang. Talagang pinahahalagahan yung mga halaman po. Pero tama-tama kasi ito talaga ang pakay ng gulayan sa tahanan, no? I-encourage natin ang mga nanonood sa atin na yung mga empty lot sa tabi ng bahay natin, yung mga vacant na garden sa likod ng bahay natin, ay gawin nating taniman ng mga fruits and vegetables na maaari nating magamit. Lalo na nga nung panahon ng pandemic, di ba? Nung nagsara lahat, nag-attempt din naman kami na magkaroon ng garden. Pero bumalik na rin sa ordinaryo ang buhay natin. Pero meron pa rin mga pasingit-singit na mga halaman. Ito bang permagarden natin open to the public para din sa mga interesado na makita? Yes po. Open ang po ito. Permagarden. Lahat po ay ini-invite na dumalaw o pumasyal dito sa UPOU Permagarden. So bali nag-start po ito nung na-open to the public po noong March 21, 2023. So ngayon ay 2024 na, 1 year na po. Why did you decide to open it to the public? Para po maipakita sa lahat na ang UPOU ay talagang nagbukang po sa sustainability, sa ecology, nagpapahalaga sa environment. Ayan po. Kung meron man tayong maengganyo na bumisita dito, ano naman what can they look forward to pag sila ay nagpunta dito? Makikita po nila na... Makikita nila ikaw. Opo, tsaka yung aming dean. Tapos ang UPOU po, ang UPOU Permagarden na ipinakikita na nito na kailangan kung magsisimula kang mag-farm, hindi mo kailangan ang malaking kapital. Sa gantong laki ng area at kaunting puhunan, kaunting input, ay makakapag-provide po kayo ng mga garden na. Makakapag-establish kayo ng farm. Ganito po. Tuturuan na po tayo finally ni Ate Mary Jane kung paano nga ba, ano ang tamang paraan ng pagtanim ng sigarilyas kung tayo ay nasa bahay lamang. Of course, meron tayong very nifty seeds na gagamitin, ano? So, pwede namang bumili, safe naman bumili ng kahit na anong sigarilyas seeds na commercial. Okay. So, you can take it from there, Ate Mary Jane. Ano bang gagawin natin? Ako ma-assist lang kita sa pagbukas ng package. Ito po, kung tayo bumili po, marami pong mga bilihan ng mga nasa sachet na ganito, na mga buto ng sigarilyas. Yung mga nabibili po natin na commercial na mga seeds, yung powder na yun po ay preservative po yun. Kaya dapat po ay ating hinuhugasan dapat yun para hindi na po yung insecticide po yun para hindi po kainin ng langgam, hakutin. Pero pwede bang gumamit ng seeds na galing sa pwede po, sigarilyas na binili at hindi nakain? Hindi po, ma'am, yung mura na sigarilyas, hindi po siya sisibol. Kailangan matured po yung magulang. Magulang na po,
pagka magulang na po, yun po, yung nagkukulay brown, yung pads niya, tapos Yung mukhang, matigas. yung mukhang sigarilyo na. Ganun. Opo. Parang tabako po. Oo. Ayun po. So dapat magulang. Pero opo. yun din, Pwede po. maaaring gamitin Pwede sa po siya. pagtanim Opo. ng halaman. Opo. Ibababad din ba sa tubig? Opo, ma'am. Ang purpose po nung kung bakit siya binababad ng overnight ay para po lumambot yung kanyang pulp para pagka inilagay siya sa lupa at isinaw na natin, ay mabilis siya pong sisibol. Okay. Kasi kung hindi po siya nababad ng overnight, bago pa po siya sumibol, ay hahakutin na siya ng langgam. Kaya hindi po sisibol. Hihintayin nyo, hahanapin nyo yung pagsibol nung itinanim nyo, wala na pala, nahakot na ng langgam. So, ibababad natin muna sa po tubig? sa tubig, overnight po. Okay. Tapos kinabukasan po, tsaka po natin siya ilalagay. Kung mayroon na po tayong lupa, pwedeng nakapatid na po na ganito. Tapos yung pong seeds, ay ibabaon na laang po natin. Ng ganun po. 3 seeds sa bawat sa bawat butas? Opo, na plastic na malaki po. Pero kung yung maliit naman po na yung mayroong seedling tray talaga po na pasibulan, 108 na hole siya. Bawat hole niya, isang seeds lang po. Pero bakit sa ganito, 3? Anong gagawin na in one hole sa isang butas? Opo, para po yan ay kung mabilis lumago po. Pag tinanim nyo na sa field po, kung mayroon kayong pakwan, yung 3 sabay-sabay na. Sabay-sabay din. Opo. Okay. Tapos nasa gagapang na siya sa trellis po. So, mas malago po. Kasi ang sigarilyas po ay kailangan niya ng pagapangan ng trellis. Pag hindi po siya nakagapang sa trellis, mayayapakan po siya, kakalat kung saan-saan pupunta. So, kailangan yung meron na siyang sana, ay meron ng aakyatan. Apo. Kung hindi, dapat ay maglagay po magtutusok kayo, din tayo. ng pwede kawayan, niyang or tali, or straw. Pero kailangan ba na, so tinanim na natin, dapat ba araw-araw tinutubigan? Everyday po, lalo kung mainit po ngayon, basta wag po nating hayaang matuyo yung lupa. Ito po ang ating outplant na pagtataniman. Ito ay pinlat muna natin po yung lupa, pinalambot. Tapos po, hinaluan na po natin ng compost. Siya na po yung compost ating... naman, iba pa sa vermi. Vermi, opo. Yung compost po ay yung mga nanggaling sa tuyong dahon. Opo, tapos yun po, siya na yung pampataba natin. Ito ba linalagyan pa ng vermipost? Hindi na po, ayos na po ito, ma'am. Pagka nakatapos na po siyang naitanim, mga 2 weeks po after planted, ay dadagdagan natin ng vermicompost po. Para continuous yung pagganda ng halaman po. So hindi naman kailangan masyadong malalim pag linipat na natin sa hindi sa po, kasi po yung tama lamang po na lulubog yung ugat niya at yung halaman. Ang halaman kasi po may tinatawag na root cap. Dapat yung hanggang doon lamang po sa bago dumating sa dahon. Kasi po yung root cap ay para po malamang kung hanggang saan siya nakalubog para hindi po siya masyadong masuffocate. Kasi sabi nga, pag masyadong nakalubog, hindi nakakahinga yung halaman. So, pwede siyang mamatay po, lalo na kung tutubigan po. Yan, ma'am. Yan na po. May compost na. Pagkatapos natin po niyan, didiligan po ng tubig. Okay, tandaan, dapat palaging basa. Kahit na the whole time hanggang magkaroon siya ng pagka namumunga na po, okay lang po na kahit once a day o every 2 days ka na lamang magdilig po kasi mas matibay na po siya. Ngayong naitanim na natin ang ating sigarilyas, busugin naman natin ang ating tiyan. So halina't iluto na natin ang ating sigarilyas. Dahil hindi gaanong makikita ang sigarilyas sa grocery stores natin, mas madali itong lutuin kapag ito'y abot kamay na natin.
At dahil hindi mo kailangan mag-intay ng matagal para masubukan ang gulay na to, tamang-tama lamang na alam din natin kung paano ito lutuin. Kasama si Chef Connie, subukan natin ang gising-gising dahil magigising kayo sa anghang. Although yung iba ang tawag nga dito ay ginataang sigarilyas kung walang kasamang sili. So tawagin natin si ating chef na si Dr. Consuelo de Luna Habito na isang profesor sa Faculty of Management and Development Studies dito sa UP Open University. Ang kanyang tinuturo ay postgraduate courses in Sustainability, Environment, and Natural Resources Management. Pero hindi yan kung bakit natin siya gines today. Kaya natin siya guest today dahil nagtuturo din siya ng ASEAN food culture na siyang nagpapalakas ng kanyang interest para mag-explore ng iba't ibang klase ng pagkain mula sa ASEAN countries hanggang sa different world cuisines. Chef Connie, let's go! Ano Hello. sa palagay mo? Kamusta ba, Chef? Ikaw ang chef, di ba? Dahil ako ay matututo sa inyo, hindi para magsigarilyo ng sigarilyas, ngunit para tayo ay gumawa ng gising-gising. Okay. Alam mo ba, ang origin ng word na gising-gising ay dahil nga sa baranggit mo kanina, ay dahil sa chili. Pero ang main star ng show ay syempre ang ating sigarilyas. Okay. At idadagdag ko sa sinabi mo, Attorney Gabby, ay ito ay isang halimbawa ng isang tinatawag na leguminous plant. Ano ba yung ibig sabihin ng leguminous plant? So, ang leguminous plant, kilala niyo yung mga to. Mani. Lalo na yung mataas ang uric acid. Tama ka doon. Kasi di ba bawal ang legumes kung masyadong mataas ang inyong uric acid. Tama. So, ang mga kamag-anak nito ay sitaw, mani, bataw, ay bataw, yan. Lahat ng merong parang casing na ganito, kamukha nitong winged bean na to. Pero, kamukha din ng sinabi mo, ay mataas din siya sa protina at iba pang mga minerals at saka mga vitamins. So, talagang healthy talaga at para dun sa mga nagje-dieta. Yes, diba? Kaya patok na patok ang ating sigarilyas. Okay, so ngayon ay pupunta na tayo sa pagluluto ng ating sigarilyas. Actually, paborito ko to. Talaga? Gising-gising, yes. Okay, so magigising kayong lahat sa anghang. Anyway, so ang una nating gagawin ay dalawang parte itong ating menu, no? Meron tayong tinatawag na Part A at saka Part B. So, ano naman ang kailangan natin sa Part A? Sa Part A ay ito muna ang paggigisa ng ating mga sibuyas, bawang, at saka ng luya. Okay? So, yun muna ang sisimulan natin today. Okay, so una muna ang luya, ginger. So, mga 1 tablespoon siya ng ginger. Kailangan ba talaga siyang nauuna o pwede namang mahuli? Yung iba kasi nauuna palagi ang bawang, sibuyas. Tama ka doon. Pero kasi, para hindi masunog ang bawang, ay unahin muna natin yung ginger. Susunod naman ay ang sibuyas. Okay. So, itong sibuyas, sana ay mapalabas natin na medyo parang translucent yung pagiging sibuyas niya. So, yung puti ay magiging mas malinaw sana. Yan. At ang susunod naman ay, of course, ang bawang. Magnificent bawang. Yes. Ang bango talaga ng ano, no? Oo. Pag ikaw ay nagsosote na bawang, sibuyas. Okay. At ngayon, may kasamang luya. Yes. Although usually, naglalagay tayo ng luya pag seafood, pag isda, no? Para Pangtanggal pangalis ng ng lansa. lansa. Tama ka doon. Pero, kaya din merong pangtanggal ng lansa kasi yung recipe natin, imbis na gagamit tayo ng hipon kasi medyo mahal ang hipon, di ba? Pag bibili tayo ng sariwang hipon, pwede natin i-substitute ang bagoong na alamang. So, hipon din yan, kaya lang maliliit. May diba? seafood pa rin pala, kaya meron pa ring luya. Okay. So, ito, kamukha ng ibang ingredients ay 1 tablespoon din lang. So, pang-timpla lang siya. Diba? Para magkaroon ng lasang umami ang ating luto. Tama ka doon, Attorney Gab. Susunod, ikaw na lang ang magluluto kasi mukhang magaling ka na eh. Taga-assist lang ako para sa inyo, Chef Connie. Okay, yan. Sige. Okay, and then, ladagdagan ngayon natin ng giniling na baboy. Ito yun. Okay.
Mga gano'ng karami ang giniling na baboy na yan? Siguro mga isang tasa, isang 1 cup. Ayan. Okay, antayin natin hanggang maluto itong... Namatay na yan. Siguro pwede nating... Hindi. Hanggang ganyan na lang talaga yung max niya. Naaamoy mo na, di ba? Ang bango, di ba? Yeah. So tama na yung giniling na yan. Palagay ko sa dami ng ating sigarilyas ay okay Dagdagan na pa yung natin. giniling na yung baboy. Okay. Ang bango ng bagoong with the bawang, sibuyas, and luya. Yes. Okay, chef. Baka Yes. meron pang milagrong mangyari sa linuluto natin. Okay, ang kailangan, pag naluto na yung, let's give the pork a few minutes para maluto siya ng husto. At ang susunod na ingredient na ilalagay natin ay gata. Gata. Of Okay. course, pwedeng gumamit ng bagong piga Yes. na gata, which is always the best. Oo. Pero para sa mga busy natin, na mga Yes. housewives at mga tagapagluto, ay pwede na rin siguro yung commercial Yes. na gata na nabibili sa mga grocery. Okay. Yung dami na yan, kalahati lang muna yung ilalagay natin dito. Okay? Tapos, Kalahati na muna. kalahati lang yung yan. O, sige. Pwede na yan? Yes po, kalahati lang po. Yan. Tama na. Tama na. Yun. So again, antayin lang natin kumulo ng kaunti yung gata. At pagkatapos nun, ay ilalagay na natin ang ating star of the show, ang sigarilyas. Okay. Siyempre, pag naputol-putol na siya, para siyang star shape. Yes. At nakikita niyo talaga ang wings ng sigarilyas pag siya ay naputol na into slices. Yes. So, dapat hinahalo pag gata. At kumukulo ayan. na ang ating Yes. gata. So, Oo, pwede nang pwede isama na. ang sigarilyas. Hindi ang buong mga tanim sa may bahay kubo. Sigarilyas lang. Oh, hindi kasama mani, ha? Hindi kasama mani. Definitely, hindi kasama ang mani. Okay. Okay. Yun. Sige, ikaw na. Sige, maghal. Nautusan pa ni Chef. Konti lang. Ayan. Ngayon, yung sabi natin, di ba? May part A and part B. Ang gising-gising ay dahil sa sili, no? Para magising ka sa pagkain mo niyan. So ngayon, lalagyan muna natin siya nitong green chilies. Itong green chilies, ito yung sili na nilalagay nyo sa sinigang. Sinigang. So hindi siya kasing anghang ng Labuyo. bird's eye chili. Ito, meron din tayo nito. So for this, haluin na Wow. natin dito. Siguro mga isa't kalahating sili. Tatlong finger chilies yon, yung green chilies na yan. Lalagyan ba natin ng siling labuyo today siya? Siguro optional na lang. Ayan. So ngayon, pwede na natin i-dagdag Dagdagan. ito na yung panghuling gata. Kung gagamit ka ng traditional na yung ginata na from the nut, 'di ba? Meron tayo yung unang piga. katas, yung unang piga, 'di ba? So yun muna yung ilalagay mo. So ito na yung pinakahuli, yung So, pag kunwari kung yung piniga from the nyug, anong uunahin? Yung unang piga? Hindi, sorry. Yung palang pangalawang piga. Tapos ito huli na yung ang pang-finish. Yes. Huli yung tunay na Yes, thick na coconut cream. Yes. Yung Kakanggata. Tama. Correct. Kakanggata. Kakanggata. Ngayon, di sabi nga natin, ang option ay lalagyan mo ng chili. Kung gusto mo magkaroon ng variation yung sigarilyas, pwede ka din gumamit ng turmeric para medyo magkaroon ng konting dilaw na kulay. Okay? At yung isa pa ay pwede ka din gumamit ng curry powder. So, yun yung mga options. Pero hindi ba maiiba ang lasa niya pag nilagyan ng curry powder? Hindi na naman. Okay. So, yun ay option lang naman. So ito, lulutuin lang natin ng Yeah. konti ang ating sigarilyas. So, At ito na, nakahanda na. so may bagoong Ito pala siya yung na ating- alamang. Oo. Okay. Kung gusto mong medyo sumusyal-susyal yung sigarilyas, ay lagyan mo lang tunay na hipon. Yun. Pero sa ngayon, pwede na yung bagoong na alamang. Okay. Oh, napakadali. So, hindi siya ginagamit. Usually kasi merong cubes ng baboy, pwede rin. Pwede rin.
So, Pwedeng dagdagan ng cubes ng baboy, or cubes dagdagan ng shrimp. Pwede rin. shrimp. Wow! At kung nandito kayo, dapat maamoy ninyo na talagang ang sarap nung amoy nung Yes. naamoy ko yung alamang, yung luto na baboy. Maliban dun sa init ng kalan, ano? Aside from that, dapat nandito kayo para maramdaman ninyo ang init ng kalan. Kasi syempre, kasama yun sa pagluluto, For the diba? realistic feeling. Oh, palagay ko, okay na Okay yan. na ba to? Yes po. Sige, so lipat na natin siya dito sa ating magandang lalagyan. Yan. Tapos, baka pwede natin ilagay na lang na dekorasyon yung siling labuyo sa ibabaw, di ba? Parang tamang-tama. Pero ang problema sa ganyang klaseng pagkain, malakas sa kanin yan, chef. Yes, tama ka doon, attorney. Kaya, sa tanghali mo na lang kakainin to. Huwag na sa gabi, di ba? Para okay lang kumain Pwede ng pa maraming ma-burn rice. ang calories. Yes, okay. Yun, di ba? Ang sosyal ng sili ni chef. Aha. Violet. Yes. May red, may violet, Okay. at may orange. Okay, O, so diba? ito. From this, To this. This is the ultimate test. Cheers! here. Talagang dapat hindi masyadong linuluto ng husto para merong crisp at crunch ang ating sigarilyas. Yes. Masarap, chef! Yes. So, madali lang to lutuin. Yan. Simpleng-simple lang ang ating ingredients, kaya naman subukan nyo na rin to sa inyong mga bahay at mga kusina. Yes. Diba? So, nabusog ba kayo physically at mentally sa mga dagdag kaalaman na ibinahagi namin na sa inyo tungkol sa sigarilyas? Maraming salamat sa pagsama sa amin for today's episode. Sa ating mga taga-subaybay, mga kagulay, do you have any recipes or ideas that you want to share with us? Or meron ba kayong suggestions kung anong gulay o pagkain ang gusto nyong itampok namin dito sa Gulayan sa Tahanan? Mag-email lang po sa television@up.edu.ph at ibabahagi natin yan sa ating programa. Samahan nyo kami ulit sa susunod nating pagkikita dito sa Gulayan sa Tahanan. And I hope to see you again, Chef, ha? Yes po.